prayer life of a Christian. Ano ba yung prayer life ng Kristiyano? Sabi ng Colossians chapter 4, verses 2 up to 3. Hindi pakibasa. From the book of the Colossians, chapter 4, verses 2 and 3. Continue in prayer and watching the same with thanksgiving, withal praying also for us that God would open unto us a door of utterance to speak the mystery of Christ, for which I am also in bonds. Colosas Kapitulo 4, versikulo 2 at 3. Manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mga puyat na may pagpapasalamat. Natuloy idalangin din niyo kami na buksan sa aming Diyos na pinto sa salita upang aming salitain ang hiwaga ni Kristo. At dahil dito'y may mga tanikala ako ay may presyo. Palakpakan po natin ang Diyos. Sabi dito, devote yourself to prayer. Ibig sabihin ng devote. I-devote natin ang lahat ng oras, minuto, puso, isipan, ibigay natin. Manatili, i-devote natin sa ating sarili sa panalangin. At tayo po'y being watchful and thankful. Tayo po ay magbantay palagi at tayo maging mapapasalamatin. Pray for us, sabi ng Apostol Pablo, ipag-pray nyo kami. Amen? Pray for us that God open a door for our message so that we have claim to witness the Word of God. Hindi lang po tayo, hindi lang yung mga manggagawa, yung mga preachers, at yung beloved pastor manalangin sa atin. Mismo sa Apostol Pablo, sinabi niya, pray for us. Ipanalangin nyo kami dahil minsan dumarating sa amin yung tanikala. Ibig sabihin may mga pagsubok na mating sa buhay ng mga manggagawa, mga preachers. May mga karamdaman, hindi po natin maiwasan. So, ipag-pray natin. Amen? Amen? Sabi ng Biblia, pray for the magistrates. Pray for the leaders of the nation. Pray for the nation, pray for the people. Lahat ipag-pray, marami tayo. Especially, we have to pray for the leader of the church. Ipag-pray po natin ang ating dearly beloved pastor down sa lahat ng mga beloved children, sa panganay hanggang sa mga apo. Ipag-pray natin siya. Kaya sabi ni Pablo, pray for us. Ipag-pray nyo kami, panalangin nyo kami, especially sila who labor in the work, in the vineyard of God, na nagsakripisyo. Amen? Nagpagal, naghirap, nagpuyat, nagtiis. Be watchful and thankful. Pray for us. Amen? Hindi lang kamo yung pinapalangin kayo, kundi lahat tayo ay magdalangin. Amen ba? Tinuruan na po tayo ng ating beloved brothers in the Lord, paano tayo manalangin. We know how to fast. We know how to pray. We know how to praise. We know how to serve the Lord. Everything. Alam na po natin yan. Alam na po natin yan. So yan po sabi ng Biblia, pray for us. Huwag devote yourself always to prayer. Huwag maghimagon. Huwag mapagod. Minsan, mapagod ka eh. Pero sabi ng Biblia, may mabasa tayo dito na dapat manalangin ka at hindi ka manghina. Amen? Alam mo po yung prayer na pa-importante. Alam mo naman yung prayer, yung meaning ng prayer, simply seeking, talking to God. Ask help from God. Yun ang simple meaning ng prayer. Pag manalangin ka, you're seeking God. You're talking God. Kinakausap Panginoon. Hingi ka ng tulong sa Panginoon. Lord, pagpawalain mo ako. Lord, pagalingin mo ako. Lord, proteksyonan mo ako. You're seeking help from God. Alam na po natin ang prayer ng panalangin. Hindi lang po yung pinapalangin natin yung ating mga sarili. Kung manalangin man tayo, unahin natin yung mga taong ginapin ng Diyos sa ating kaligtasan. For the church, the victory, the triumph of the church. Pray for the financial blessing of the church. Pray for the strength of the leaders, of the workers, of the preachers in the ministry.
especially our beloved pastor, the whole Blessed Children. Ipag-pray po natin yan. Lalo na nawagan to beloved Minister James Alvida, na ginangan, lahat tayo magkaisa. Manalangin, tulungan, upang pagdating ng 50th year church anniversary, maging matagumpay tayo. So we need more prayer, pagkakaisa, dahil kailangan natin match siya. Amen? Amen. Kaya malayo pa, in-announce siya, mag-ipon na kayo, lahat, sama-sama para makatulong tayo. Kami sa mga house station, ginaganon kami. Nagkakaisa rin kami, kahabagan nyo siya ngayon. Every Sunday, kumukuha namin ng mga pledges hanggang sa gating para may makakontribute kami. Kasi we are in the body of Christ and member in particular. Isa lang tayo, kasama tayo sa iglesia, katawan tayo ng Panginoon. So katawan, tulong-tulong, hindi pwede maghiwalay. Buo ang buong katawan. Pag buo ito po'y may lakas, may kapangyarihan, may puwersa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. 上共感冒，鼻水停唔到，流鼻水，強效推感冒。 Ay po yung pinaka-sikat na scientist, si Albert Einstein. Leader po yan ng, siya pong nag-impinto ng theoretical physicist. Talagang siyang author ng method of relativity. Nag-lecture siya. Anong siya ng kanyang estudyante? Silang research siya. Live in the for original research station. Ano ba ang natitira pa sa sanlibutan ito? Kaya siya nag-imbento siya ng mas lahat. Ano pala yung kulang para makita ang original na dissertation research? Alam mo anong sinabi sa nagot ni Einstein? Sa simple, sa find out about prayer. Makikita natin ito ang resulta sa pagkain. Na mayroon makikita, you have to find out about prayer. Somebody find out about prayer. Makita natin mangminas sa pagitan ng isang panalangin. Eh kung di ka marunong manalangin, tamad ka manalangin, marunong makipag-usap sa Diyos. Dapat gising mo sa umaga, kausapin mo ng Panginoon. Palakpakan mo ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Awitan mo ng Panginoon. Talking, you have to talk to God. You have to seek the face of God. Hanapin natin mahal na Panginoon. Ask help from God. Kausapin Diyos. Yan ang gusto ng ating Panginoon eh. Amen? Before you go to sleep, kailangan manalangin ka naman. Purihin mo naman ang Panginoon. Purihin mo siya. Manalangin ka lang, Lord, guide me. Habang ko natutulog, may kalakasan pagkagising mo sa umaga, purihin mo naman ang Panginoon. Manalangin ka naman, always asking, seeking help, mercy from the Lord. Upang lahat ng ating transaksyon ay maging magmatagumpay. Amen ba? Everybody say, praise the Lord. So bilang Kristiyano, we must to pray with persistence. Manalangin tayo, pray with persistence. Sabi dito, Paul begins by saying, devote yourself to prayer or continue earnestly in prayer. Earnestly in prayer or continue steadfast in prayer. Yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin ng persistent ay not giving up. Hindi ka nag-give up. Amen? Kahit pagod ka na, manalangin. Kahit ano naramdaman mo, manalangin ka pa rin. Kahit marami kang natampuhan na tao, maraming pagsubok sa buhay mo, pero sabi, manalangin ka pa rin. Not giving up. Dahil may pagsa panalangin, mayroon kang pangyayari. There is power in prayer. Kasi gusto-gusto ng Panginoon na ang Kristiyano palaging manalangin. Di ba? Seek ye first. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness,
and all these things shall be added unto you. Seeking God first. Yan ang prayer. Seeking God, God first. Unahin mo palagi hanap ang ating malapay Lord. Hindi yung pag-isip mo sumaga, unahin mo hanapin mo anak gabi. Hanapan ng itlog para mag-pride ka na. Amen? Ang unahin mo palagi ang hanapin ang katwiran mukha ng Diyos. Kaya pag naging pag-isip mo, hinahanap mo palagi ang katwiran ng Diyos, ang kanyang mukha, seeking always guidance of the Lord, natutuwa ang Panginoon. Dahil ang tao linikha ng ating Panginoon upang magpuri, magluwalhati, upang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Ay dala po tayo magtatagumpay. Hindi po yung tinuro natin, beloved parents in the Lord. Paano tayo tinuruan, paano manalangin? Hindi basta-basta. Prayer and fasting. Puri is pasulad dito noon ito. Nandito ba kami noon? Grabe. Siyempre, yan itong beloved parents in the Lord, mala Pastor Mamadir. Medyo bata-bata pa sila. Yan ang office. Dito kami lang. Ang puri namin dito hindi basta-basta. Babling. Halos sa bablingan, luksuhan na pagpupuri. Kaapat na bisis kami magpalit ng damit. Sa grabe yung pawis. Talagang puri. Hindi basta-basta puri. Pag makita ng beloved Mamadir, nagipintuhan kayo, susulatan kayo, ay sinumpong kayo. Totoo yan. Listen ko na sa inyo. Ganon sila ka-stricto sa pagpupuri. Dahil bakit? Pag nagpupuri ka sincero sa Diyos at nagdalangin, matutuwa ang Panginoon. That's why, from the very start of this congregation until now, the blessing, the power, grabe, binubuhos sa ministeryo. Bakit? Ganon ang sinseridad na pinakita ng ating Panginoon. How do you obey God? Paano sa sumusunod? Gaano sa kasinsero nagpapalaga? Mga minamahal. Kaya ngayon, tayo ang pinagpapala. Tayo pang bunga ng ilang mga paghirap, ng ilang mga pagpapala, panakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Pag-ibasa Luke chapter 18 verse 1. In Luke chapter 11 verse 9. Sundan natin. Amen. Praise the Lord. From the Gospel of St. Luke, chapter 18 18, verse 1. And he spake a parable unto them to this end, that men ought to always pray and not to faint. Lucas Kapitulo 18, versikulo 1. Sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila dapat magsipanalangin lagi at huwag mga lupaypay. Palakpakan po natin Diyos. Magsipanalangin palagi at huwag maglupaypay. Manglulupaypay. Yan ang sinatawag persistence. Not giving up. Amen? Amen? Eh pagpataman-taman ka mangpuri, nako, toso yung kaaway. Kaya sinuturo dito, manalangin palagi at huwag maglulupaypay. Mapalakpakan ba natin ang Panginoon? Kasi pag manalangin ka palagi, hindi ka maglulupaypay, siyempre makahingi ka sa Panginoon. Anong sabi ng Luke 11:9? Ibasa. From the Gospel according to St. Luke, chapter 11, verse 9. And I say unto you, ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. Lucas Kapitulo 11, versikulo 9. Sinabi ko sa inyo, magsingi kayo at kayo bibigyan. Magsihanap kayo at kayo mga kasumpo. Magsituktok kayo at kayo bubuksan. Palakpakan po natin Diyos, mga minamahal. Anong sabi? Ayun, manalangin ka, huwag manglulupaypay. Eh kung nalulupaypay ka na, paano ka pang makahingi? Amen? Eh tulog ka na sa bangko, paano ka pa makahingi? Amen. Simple lang ha. Nang lumulod ka, nagpupuri, nagatulog ka, tuwad ka na, eh paano ka pa makahingi? Anong hinihingi mo? Eh,
Amen. Amen. Kaya kung naglulumuluhod ka, nanalangin ka lang naman, itayo mo na, gumising ka na. Para makahingi ka sa Diyos. Ask. And it shall be given unto you. Pag hindi ka humingi, walang ibibigay ang Diyos sa iyo. Di ba? Sabi ng Biblia specify. Specify mo kung ano talaga, anong hinihingi mo sa Diyos. Make your request be known to God. Make your request be known to God. Kung anong hinihingi mo sa Diyos, ipaalam mo kung ano talagang gusto mo. Be specific. Kaya humingi ka at ikay bibigyan ng Diyos. May sampul ako sa inyo. May isda. Ikaw may tao o nagat ng isda. Nasa kalagitnaan, biglang lumaking alon. Kristyano na yon. Yung labing alon, nalarangin. Siya man ang Panginoon, tulungan mo kami. Hindi kami maluno dito. Ang lalaki ng mga alon, Panginoon. Magbalala ka dito ng bulldozer. Para bulldozerin yung mga alon, para kami ay balik-baligtas. Sabi ko, yon ang isang Paul. Nanalangin siya yung mali niyang langit. Sabi ng Biblia, if you pray to God, see that you know to God. Specify mo talaga gusto mong hingiin. Wala naman ang Panginoon magpadala ng bulldozer sa dagat. Hindi pwede po. Dapat ang prayer mo iba. Lord, patigilin mo yung alon na managit bagyo sa pangalan ni Jesus. Pinatalakay natin ito para malaman na kasi maraming kapatiran nalalangin. Dapat hindi pa rin tinutugon. Baka iba yung you pray amaze, you ask amaze. Amaze. Hindi totoo, hindi tama yung panalangin mo. Kaya manalangin tayo, be specific. Ask and it shall be given unto you. Then seek, hanapin mo, and you shall find. Knock, and it shall be open to you. So, Panginoon, pag hingi ka, bibigyan ka. Pag maghanap ka, bibigyan ka ng Panginoon. So, kung manukto ka, bumuksan ka ng Diyos. That's why, kung manalangin po tayo, hindi tayo maglulupay-pay. Not giving up. Always keep on asking. Keep on seeking. Keep on knocking. Gawin mo yan. Huwag ka maglupay-pay. Huwag ka manghina. Patuloy, hingi. Hanggang darating ang sagot ng Diyos sa iyo. Then minsan tatlong sagot ng Panginoon kung tumama ka sa no, di wala. Sunod naman, wait. Hintayin ka matagal. Kung sinagot na gusto ng Diyos yung prayer mo, yes agad. Pero sabi niya, be persistent. Don't give up. Patuloy pa rin. Always knocking, always seeking, always asking. Patuloy lang. Huwag ka manglulupay-pay. Sabi ng Biblia. Bakit? Sa dulo, may sagot ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Katulad po sa nangyari sa Biblia. In the book of Acts, chapter 12, verses 5 to 12, pakibasa na. From the book of Acts, chapter 12, verses 5 up to 12. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church of God. And when Herod would have brought him forth the same night, Peter was sleeping between two soldiers, bound with two chains, and the keepers before the door kept the prison. And behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in the prison, and he smote Peter on the side and raised him up, saying, Arise up quickly, and his chains fell off from his hands. And the angel said unto him, Gird thyself, bind on thy sandals. So he did. And he said unto him, Cast thy garment about thee, and follow me. And he went out and followed him, and wist not that it was true which was done by the angel, but though he saw a vision. When they were past
the first and the second ward, they came unto the iron gate that leaded unto the city, which opened to them of his own accord. And they went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. And when Peter was come to himself, he said, Now I know of a surely that the Lord had sent his angel and had Yes. delivered me out of the hand of Herod and from the expectation of the people of the Jews. And when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. Praise the Lord. Dito po sa mga gawang Kapitulo 12, versikulo 5 hanggang 12. Kaya nga si Pedro, ingatan sa bilangguan, na ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Dito po sa 6, nang siya'y malapit ng ilabas ni Herodes, ng gabi ring yaon, ay natutulog si Pedro sa gitna ng dalawang kawal at nagagapos ng dalawang talikala na ang mga bantay sa harap ng pinto at nagagbabantay ng bilangguan. Dito po 7. Narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan at tinapik si Pedro sa tagliran at siya'y ginising at sinabi, magbangon kang madali, mga gagag, ang mga kanyang mga tanim sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanyang anghel, magbigis ka at itali mo ang iyong yapak. Ito na ginawa niya. At sinabi niya sa kanya, isuot mo sa inyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang inisip niya, nakakita siya ng isang pangitain. Dito po sa 12. At ng kanilang maraanan ang mga una at ang mga pangalawang bantay ay nagsisarating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan na kusang nabuksan sa kanila. At sila nagsilabas at patuloy sa isang lansangan at pagdakay humiwalay sa kanila ang anghel. Dito po sa 11. At nang si Pedro ay masaulian ng isip, ay kanyang sinabi, ngayon nalalaman kong sa katuhan ay sinubo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. Dito po sa 12. Nang siya makapagnilay na inaparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan, na may pamagat na Marcos na kinaroonan ng maraming nangangakatipon at nagsisipanalangin. Palakpakan po natin Diyos. At sila po ay nakarating sa tahanan na doon maraming nag-iipon na mga kapatiran na sila po'y lahat nagkakaisang manalangin. So kung lahat po tayo sa buong kongregasyon magkaisa sa panalangin, lahat ng problema, tanikala, hadlang, hindrances, destruction of the devil in the church, sicknesses will gone, healing comes, blessing, lahat mapakita natin. Ang tanikala natanggal sa kamay ni Pedro. Amen? Noong nagkaisa yung mga kapatiran na lalangin, nag-one accord sila sa tahanan, kinupo ng Diyos ang panalangin nila. Ang ilang leader nga si Pedro, nag-unang pastor sa apostoles, sila po'y tinanggalan ng tanikala. Anong ginawa ng Diyos? Nagpadala ng anghel. Hindi pa kumbinsido si Pedro na ginakita lang sa pangitain. Kung nang ginaid na siya ng anghel, ginaid pa siya sa tamang daanan upang makarating siya sa bahay ng kapatiran. Ganon ang Diyos sa sagot sa ating mga panalangin. So mga minamahal, kinakausap ko kayo. Magkaisa tayo sa panalangin. Ang una natin ipanalangin, ang ating dearly beloved pastor. Tuloy pa siya ngayon, nakatapos ng kanyang kaarawan. We have to pray one accord. Nadagdagan pa ng Diyos, mahabang buhay, mala pastor. Araw-araw, masustain ang kanyang kalakasan. Lahat, mga beloved children, beloved kids, yung buong pamilya,
ay lahat, hindi ko na babukit isa-isa. Down sa lahat ng mga beloved children, pati sa mga apo, mamanuka. Then, the healing, the blessing, follow. The victory of our church, the victory of the 50th, darating. Dahil na tayo nagkaisa sa panalangin. Malaki ang magawa ng panalangin. Panalangin na walang paglulupaypay. Walang not giving up. Patuloy. Fasting and praying. Pagkakaisa, lahat, magamit natin yung tagumpay. Ang Diyos magpapadala ng tambak-tambak na pagpapala. Lahat tayo makinabang sa pagpapala. Kaya tagumpay ng isa, tagumpay natin lahat. Hindi tayo pabayaan ng Diyos. Kasama natin yung mga anghel. Higit sa lahat ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya gawin natin yan, mga minamahal. Kaya hindi pa nagapag-fasting, mag-fasting na po tayo. Hindi pa kayo marunong manalangin, lumuhod. Ng madaling araw, anong oras sa gabi, gawin nyo na. Manalangin na po tayo. You have to start daring now. You have to pray. Ask, and I shall be given to you. Seek, and you shall find. Knock, and it shall be open unto you. Magpadala ang Diyos ng grabing minamahal sa ating pag-altar call namin awit, puri, ang taos puso't manalangin. Umadama natin ang presensya ng ating mahal. Hallelujah! Pihin ka, mahal. Huwag niyong pigilan siya. Shout unto God with a triumph. Ipalabas yung bukas niyo sa pagpupuri sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay pagpalain. Yes. At tuwing ilan, ano kang suliranin Jesus. sa bawat araw. Mga bisita, mga mabuhay. Naroon ikaw. Naroon palagi ang ating walang Panginoon sa ating mga panalangin. Panalangin ko sa Diyos, buhay ko ay magpalain. At tuwing mag-iwan, kahit na ano bigat ang suliranin ko sa bawat araw. Manalangin namin si Lord. Naroon ka. Kailan ako nasasagyan. Ako nasasaya kapag Pag-init kita ikita. Jesus. Gawin niyo palagi ng awit na ito, mga minamahal. Nasa lumay. Oh, Jesus, Dumaraing sa'yo. dumarating sa'yo. Dalangin ko sana'y tingin mo. Manalangin ko sa Diyos, buhay ko ay magpalain. At tuwing manihan, kahit na anong bigat ang suliranin sa bawat araw. Sana'y
kahit ko. Dalangin ko lang sa'yo. At Purihin niyo, purihin natin wala Panginoon. kang para. Purihin natin siya, purihin natin Panginoon. Marahil Paglaman ang pasensya natin.